Hi guys, samahan niyo ko sa bagong episode natin ngayon patungkol dito sa isang Kevlar na pinakabagong modelo po nila. At ipapaliwanag ko po at ibigay ko po sa inyo ang impormasyon na to patungkol dito sa amplifier na to kung anong. Ito guys, nabuksan na natin ng isang amplifier na Kevlar at ipapaliwanag ko lang po sa inyo kung ano pong naiba sa kanya doon sa iba na mga GX. Kasi meron namang JX5, JX7 at JX8. Ito po yung pinaka-latest guys, yung JX8. Ang napansin ko lang guys, iba na siya ang forma niya. Nandito na siya sa gitna, yung mga adjustan niya. Kasi dati kasi doon sa JX7, itong digital na ito, nandito siya sa gitna. Tapos bawat dulo po ang mga kaya nito yung kagaya nito yung music volume, echo, nandito na sa gitna, pati sa microphone. At ang kinaganda po niya dahil meron na po siya, tatlong microphone na po input niya. At kinaganda po sa microphone input niya ay metal na. Ayan, nakaumbok. Nakaumbok po ito guys, hindi kagaya po doon sa iba, kagaya nun, nakalubog. Ito nakaumbok. At hindi na siya yung yung pipindutin mo yung next kung ah, mag USB ka or mag Bluetooth ka, kagaya rin na siya doon sa mga bago ngayong labas na mixer na pipihitin mo lang ito pag may hinanap kang kanta, pag okay na, pipindutin mo lang siya. Ganyan. Ang hindi winala sa kanya guys ay itong feedback reducer. Kasi alam naman natin, ang amplifier ay ginagamit po talaga natin dyan. Kadalasan pag may mga okasyon, gagamit po tayo ng video okay. Ngayon, pag mapalapit tayo sa speaker, di talaga maiwasan, nagpi-feedback po yung microphone. Ang kinaganda dito sa product na Kevlar, lahat po yan, meron po siyang feedback destroyer. Dito po. At napansin ko lang, same pa rin naman siya doon sa na meron siyang bass, mid at saka treble. At ito yung balance at saka sa microphone naman, meron siyang bass, mid at saka treble. Hindi kagaya doon sa iba na volume at saka echo lang. Meron na rin siyang meron na rin siyang timplahan doon sa kung gusto mo yung ma-bass yung vocal mo, ititimpla mo lang dito. At same pa rin, nandito pa rin yung on-off. At ito naman ay auxiliary, kung gagamit ka ng cellphone mo. At ang napansin ko lang dito sa mukha niya guys ay mayroon na po siyang hawakan. Ito, kagaya nito, meron na po siya dito. Parang na siya, parang power amp na. At i-switch natin. Ayan. Ang kinaganda niya guys ay colored na yung niya, yung DSP niya, digital display. At yung volume naman niya ay pansin mo, meron na siyang blue light. So makikita mo siya kung saan siya nakatapat yung mga volume mo. Dito sa sa timplahan, wala siya, dito lang sa volume. Ayan, napakaganda po ng niya, colored na po siya. At sa input naman, yung kanina input A, ito input B. Bluetooth, nakikita na natin. FM, kasi yung amplifier na ito ay may FM na, nakikita mo na yan. Colored na rin siya guys, napakaganda na po siya tingnan. Hindi kagaya doon sa iba na isang kulay lang. Ito meron na Napakaganda. Ayan. Input A, input B, at saka FM, Bluetooth lang ang meron sa kanya. Yan guys, napakaganda. At malaki na rin ang pinagbago niya doon sa iba niyang amplifier na GX. Itong amplifier nito ay kalalabas lang nung mga nakaraang buwan. Ngayon ko lang nagawa ng review na ipapakita ko sa inyo. Ito, tingnan natin sa likod. Ito ang likod niya. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na meron po siya ditong input A at saka input B. At meron siyang sub out at saka line. At saka meron din siyang low. Ito yung sa sub, kung meron kang sub. At ang napansin ko lang dito, ito yung wala sa doon sa mga naunang amplifier. Kung napapansin niyo guys, itong kulay green na ito ay DC 12 volts
output. Meron na siyang output na 12 volts. Depende sa inyo kung ano yung paggagamitan nyo. Kunwari, maglagay kayo dito ng kunwari may ano kayo, may player kayo na 12 volts or di kaya player nyo ay 12 volts, pwede ka nang mag-out dito ng 12 volts. At 2,000 milliampere ang fuse nandito. At signal ground, hindi ko lang alam guys kung saan gamit po ito. Basta nabasa ko lang signal ground. At ito naman yung AC cord niya. Blower fan nasa gitna. At ang voltage input po niya ay 220 to 60 Hertz. Tapos yung power output po niya guys ay 900 times 2. At ito naman yung ano niya, antenna sa FM. Hindi naman kahabaan, tama lang. At kung mahina ang sagap, ay dugtungan nyo na lang ng wire. At ang pwede mong mailagay dito na speaker ay 4. Gaya nito. At pag dito tayo sa taas, ito po yung 8 ohms. Pag kinabitan po natin lahat, yan po yung magiging 4 ohms. Ayan guys. At sa taas naman, wala naman po siyang pinag-iba. Plain lang po siya. Sa side, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na hawakan. Ayan. At ayan guys, kung nagustuhan nyo yung amplifier na to, pwede po kayong mag-comment dyan sa comment section at pag-usapan natin yan. At hanggang dito na lang. Kung may gusto kayong ipapademo sa akin sa mga susunod nating video, pwede kayong mag-comment doon at mag-suggest kung ano ang gagawin natin. At kung may katanungan kayo guys, pwede kayong mag-comment doon sa comment section. At siyempre kung nagustuhan nyo yung video na ito, i-like nyo naman at saka i-share na yung video nito para malaman din ng iba na meron tayong ganitong amplifier na dinidemo natin. At hanggang sa muli guys, hanggang dito na lang. Ingat!